Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, pag-usapan natin itong tungkol sa pagkakahospital ni PBBM. Na-hospital si PBBM nung isang gabi. Inobserbahan siya sa St. Luke's yata sa St. Luke's. Overnight. Pero, ang ano dito, tinanong si PBBM, ano po bang masasabi nyo sa mga kritiko ninyo na parang nag-iisip ng masama sa inyong pagkakahospital? Sabi ni PBBM, ano na lang, sorry na lang sa kanila. Sabi niya, ito yung banat niya sa kanyang mga kritiko. Sabi ni PBBM, sorry na lang sa kanila. Hindi naman daw life-threatening yung kanyang sakit. Hindi naman daw life-threatening. Kasi, ano lang naman, ang sakit ni PBBM, ayon mismo yan sa kanya, at saka kay Yussi Claire Castro, ito, ang sagot ni PBBM, wag muna kayo masyado ma-excite dahil it's not a life-threatening condition. Huwag kayong mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Ang hirit ng Pangulo huwag kayong excited. Pabiro pong banat yan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos umugong na may malala umano siyang sakit. Yan ay matapos dalhin sa ospital ang Pangulo nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang video, masaya at masiglang humarap si PBBM at isa-isang sinagot ang spekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Aniya, maayos na ang kanyang kondisyon ngayon matapos isailalim sa medical observation. Sumama lang daw ang kanyang pakiramdam dahil sa matinding stress at katandaan. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga pero paano niya raw gagawin ito sa dami ng trabaho? Okay muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Yan. Yan yung sabi ni PBBM. Ang sakit niya, ano ba yun? Nakalimutan ko. Diverticulitis. Yun. Diverticulitis. Akala ko nga, yung sakit na yun, diverticulitis, akala ko, biro niya lang. Ibig sabihin, nagda-divert siya ng mga issue. Dahil may issue sa kanya ng impeachment, dinadivert yung issue. Kunwari, itong issue sa kanya sa health, na na-hospital siya, para hindi pag-usapan yung impeachment niya. So parang, ang ini-issue sa kanya, nang da-divert ng issue. Nagdi-distraction o distract. Ngayon, tiningnan ko, mayroon talaga palang sakit na diverticulitis. Totoo pala yung sinasabi niya. Totoo pala yung sinasabi niya na ang diagnosis sa kanya ng doktor ay diverticulitis. Anyway, masyadong technical yung term, medical term. Pero sakit siya tiyan. Sakit siya tiyan. So, hindi naman siya seryosong sakit. Sabi nga ni PBBM, normal daw yon sa mga nagkakaedad na. At saka masyadong nai-stress. Siyempre, presidente ka ng Pilipinas, siyempre may stress ka talaga. Kaya sabi niya, wala naman daw problema doon sa sakit niya. Yung diverticulitis, ano naman daw yon, hindi naman daw life-threatening condition. Kaya sabi niya doon sa mga kritiko niya na naghahangad na ng akala mamamatay na siya, sabi niya, exaggerated yan, hindi totoo yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung tungkol sa bali-balita na na-hospital si PBBM. Kumpirmado na na-hospital. Totoo naman na confine, overnight doon sa St. Luke's, kailangan kasing obserbahan. Pero hindi naman daw ang banat ni PBBM doon sa mga nag-iisip sa kanya ng exaggerated na tay na siya or delikado ang lagay niya, hindi. Sabi rin ni Yussi Claire Castro, ang advice ng doktor, wag munang magtrabaho. Kaya lang masyado daw hindi daw sumusunod si PBBM. Yung isa kasi sa dahilan daw nung diverticulitis na yun, sobrang stress. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung tungkol dyan sa issue ng kaya binira ni PBBM yung mga, syempre yung mga DDS.
kung mabalita lang na hospital, dinala sa hospital. Hindi naman dininay kasi ng Malacanang yun eh. Nung mapalita lang na dinala sa hospital, kaagad-agad siguro iniisip ng mga DDS. O yan, ano bang nangyayari kay ano? Dinala daw, emergency. Ha? Na hospital daw. O, kaya lang yun na nga, hindi naman pala seryosong kondisyon. Ha? Ah, hindi naman pala seryosong kondisyon. Kaya si PBBM na mismo ang sumagot sa issue. Sabi niya, huwag daw mag-alala, hindi naman life-threatening condition. Mayroon pa ngang mayroon pa ngang ginawa pa ngang katatawanan ng mga ng mga DDS. Siguro daw. Sino ba 'yun? Parang si Bing Guanzon nga. Si Guanzon na naman yata nag-issue nun. Ano ba, na-overdose? Siyempre kino-connect na naman dun sa issue ng paggamit ng illegal na droga ni PBBM. May gano'n na naman na mga post eh. Ano ba, na-overdose? O nasubrahan ba ng paggamit ng droga? May gano'ng mga kumakalat eh. Kaya ano ito? Pero yun na nga, hindi naman seryosong kondisyon. Ngayon kasi ano rin eh, kaliwat kanan yung impeachment kay PBBM. Ayun. Siyempre ano rin siya diyan kung paano niya haharapin yung impeachment na yan. Siyempre confident siya na maraming mga kongresista kakampi niya. Pero siyempre ano rin yan, may epekto rin yan sa stress niya. Lalo pa 3 impeachment complaints na ang final. O di siyempre, anong gagawin diyan? Siyempre pag-uusapan din nila 'yan. Hindi naman nila basta-basta mabaliwala. Kasi seryoso din naman yung final na impeachment. Hindi naman nila napigilan 'yan. Hindi naman nila mapipigilan yung impeachment na 'yan. Kailangan nilang harapin 'yan. Pero dahil hindi masyadong matibay yung mga basihan sa impeachment. Hindi masyadong matibay. Pagdating sa mga kongresista, madali lang nilang ibasura yan. Sa tingin ko lang. Ang mga kongresista, madali nilang ibasura yung impeachment na yan. Iba yan dun kay Sara Duterte. Yung kay Sara Duterte talaga kasi tumbak yung at saka yung mga ebidensya dun, grabe. Kaya ano naman talaga yon, mahirap lusutan ni Sara yung impeachment na yon noong 2025. Kahit ngayon, itong ipa-file, kung may ipa-file na kay Sara na impeachment sa February 6, mahirapan siyang lusutan yan. Totoo lang. Pero itong kay PBBM, niya yan, malulusutan niya yan kasi yung mga kongresista, karamihan dyan, kakampi niya. At saka, tingin ng mga kongresista, wala pang masyadong matibay na grounds. Pero siyempre mayroon din yang epekto sa presidente. Siyempre nai-stress din siya diyan. Hindi niya naman yan mababaliwala. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.